Sa taas ng burol, may nakatayong lumang mansyon na kita ang buong Davao City. Sabi ng mga tao may mga multo raw doon. Dati may pamilyang nakatira doon noon pa man. Isang gabi may nangyaring masama. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Pero nawala na lang ang pamilya. Hindi na sila nakita pang muli. Ngayon wala nang nakatira sa mansyon. Maliban na lang sa mga multo, sabi ng ilan. Isang araw, may grupo ng mga magkakaibigan na nagbalak na pasukin ang mansyon. Narinig na nila ang mga kwento, pero hindi sila naniniwala. Pumasok sila sa loob. Ang lamig ng hangin, amoy alikabok at nabubulok. Naglakad sila sa mga bakanteng kwarto. May narinig silang bulong, mahina, parang nagluksa, parang galing mismo sa mga dingding. Huminto sila at nakinig, pero nawala na ang bulong. Umakyat ang mga kaibigan sa taas. Tumutunog ang mga baitang habang tinatapakan nila. Mas lalong lumamig ang hangin. Hindi sila mapakali, parang may nagmamasid sa kanila. Sa isang madilim na kwarto, may naramdaman ng isa sa mga kaibigan na dumampi sa kamay niya. Malamig ito, parang dampi ng kamatayan. Tumakbo sila palabas ng kwarto, pababang hagdan. May narinig silang mga yabag sa likod nila. Mabibigat na yabag, parang may humahabol sa kanila. Hindi sila tumigil sa hanggat siya ang takabas. Ligtas na sa ilalim ng sikat ng araw. Pero kahit nasa ilalim na sila ng sikat ng araw, hindi nila maalis ang pakiramdam na may mali, na hindi sila nag-iisa. Natotoo ang mga multo sa mansyon, hindi na sila bumalik sa mansyon, pero hindi nila malilimutan ang kanilang nakita o ang kanilang naramdaman. Ang katotohanan ng mansyon ay nanatiling misteryo. Pero isa lang ang sigurado, ang mansyon sa burol ay hindi lugar para sa mga buhay. Pag-aari na ito ng mga multo.